Hukom, Kabanata 20. Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Beersheba sa timog at mula sa Gilead sa silangan ay nagtipon-tipon sa Mizpa sa harapan ni Yahweh kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 400,000 kawal. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa kaalaman ng mga Benhaminita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Ang pangyayari ay isinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeya na sakop ng mga Benhaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gibeya at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, ginahasa nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Iniuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at ipinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nilang ito sa atin. Kayong lahat ng naririto ay mga Israelita. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi muna uuwi sa sariling bahay o tolda. Ito ang gagawin natin. Magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibeya. Ang 10 bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ang natitira naman ang magpaparusa sa Gibeya dahil sa kawalang hiyang ginawa nila sa Israel. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibeya. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Ibigay ninyo sa amin ang mga taga-Gibeyang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benhaminita ang mga Israelita. Sa halip, nagtipon-tipon sila sa Gibeya upang lumaban sa ibang lipi ng Israel. Nang araw ring iyon, nakatipon sila ng 26,000 kawal, bukod pa ang 700 piling kawal na Gibeya. Sa kabuuan ay kabilang ang 700 piling kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at dooy itinanong nila sa Diyos, alin lipi ang unang sasalakay sa mga Benhaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Huda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lunsod ng Gibeya. Pinaharap nila sa lunsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit hinarang sila ng mga Benhaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 kawal. Gayunman, hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. Ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba naming lulusubin ang mga kapatid naming Benhaminita? Oo. Lusubin ninyo silang muli. Sagot ni Yahweh. Kaya, muli nilang nilusob ang mga Benhaminita. Ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gibeya at sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasan naman ng 18,000. Kaya, nagpunta sila sa Bethel at dooy nanangis. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon
Ang kabanang tipan ng Diyos ay nasa Bethel sa pag-iingat ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benhaminita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo muli at bukas ng umagay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Gibeya. Nang ikatlong araw, muli nilang sinalakay ang mga Benhaminita. At tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sangandaan papuntang Bethel at Gibeya at sa labas ng lungsod, humigit kumulang sa 30. Dahil dito, inisip ng mga Benhaminitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar. Samantala, lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa palibot ng Gibeya ang may 10,000 na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod. Naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benhaminita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na iyon, nakapatay sila ng 25,000 at 100 Benhaminita. Noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinatambang nila sa palibot ng Gibeya. Nang malayo na ang mga Benhaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga taga roon. May usapan ng mga Israelitang umatras at ang mga nakatambang sa palibot ng Gibeya na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gibeya, haharapin na nila ang mga Benhaminita. Noon, ang mga Benhaminita ay nakapatay na ng 30 Israelita, kaya iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. At lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gibeya. Nang lumingon ang mga Benhaminita, nagtaka sila nang makitang nasusunog ang buong lungsod ng Gibeya. Sinamantala naman ito ng mga Israelita. Hinarap na nila ang mga kaaway. Nalito ang mga Benhaminita at nagtangkang tumakas patungong kaparangan. Ngunit pinalibutan sila ng mga Israelita at hindi nilubayan ng pagtugis hanggang sa silangan ng Gibeya. Ang napatay sa mga pinakamagagaling na kawal ng Benhaminita ay umabot sa 18,000. Ang iba'y nakatakas papuntang Ilang sa batong malaki ng Rimon. Ang napatay sa daan ay 5,000. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita at nakapatay pa ng 2,000. Lahat-lahat ng napatay na Benhaminita ng araw na iyon ay 25,000 na pawang mga matatapang na mandirigma. Ang nakatakas sa batong malaki ng Rimon ay 600 at ang mga ito'y nanatili roon ng 4 na buwan. Binalikan ng mga Israelita ang iba pang Benhaminita at pinatay lahat, pati mga hayop. Pagkatapos,